Tama ka, kasama pa rin po natin, former Senator and former DILG Secretary Joey Dina. Magandang gabi po and welcome muli sa Hatol ng Bayan. Magandang gabi sa iyo, Cathy. I want to ask you about your experiences as a senator. Ngayon po, may mga 12 tayong hinalal, hindi pa po lumalabas ang resulta. Pero ano po ang, what can we expect from our new senators? Ano po ba yung challenge sa kanila this time? Kahirapan pa rin ang dapat nilang hanapan ang solusyon. Poverty remains the main challenge to our leaders. So kinakailangan meron silang mga panukalang batas na magre-resulta ng pagkakaroon ng maraming pagawaan dito sa ating bansa, mga industriya na makapagbibigay ng maraming trabaho sapagkat marami pa rin sa ating mga kababayan ay walang trabaho o kaya kung may trabaho man ay kulang ang kinig. Yung tinatawag na underemployed. An economic strategy has to be put in place to address this perennial problem of poverty. Yung conditional cash transfer, tingnan mabuti rin ng ating mga congressmen at saka mga senador. Are you against it, sir? No, I am actually in favor of it. Pinag-aralan kong mabuti yan, although I'm not in government. Kasi yan yung parang first aid. Yung mga tao, kailangan na ng tulong. Hindi mo naman sabihin, no, hindi, magtrabaho kayo. Kaya nga, wala silang trabaho, kulang sa edukasyon. Ano? Kaya, dapat ugatin ng mga legislators yung dahilan kung bakit hindi makapaghanap ng trabaho. Kasi kulang sa edukasyon, kulang sa skills. Bakit kulang sa edukasyon? Hindi makapasok sa paaralan. Cyclical na yung poverty, yung tatay hindi nakapag-aral, yung anak hindi nakapag-aral, kaya mananatiling ganun na rin ang estado nila sa buhay. Kaya yung legislators, kinakailangan i-expand na yung CCT to cover high school. Yung talaga hindi makapag-aral sa high school, tulungan pa ng gobyerno sapagkat malaki ang tsansa na magkakaroon sila ng trabaho kung sila ay high school graduate, hindi lang elementary graduate. Dapat i-address nila yung problema din sa ating electricity. Sapagkat hindi tayo makapag-encourage sa maraming investments na provide ng industries dito that will create jobs kung ang cost ng electricity natin ay napakataas. Kasi malaking gastos yan. Number 2, kinakailangan din na yung ating mga processes of getting permits, approvals of projects, kailangan mabilis. Yung red tape, talagang meron na tayong anti-red tape law. It's a question of implementation. So, yung mga ganung bagay na sa kabuuan, konektado yan, will create jobs and more livelihood opportunities for our people. Yan ang dapat tuunan ng pansin ng ating legislators. Secretary Lina, tuwi na lang po may halalan, ang pinapangako po ng mga kandidato ay maibsan yung numero unong problema, kahirapan. Bakit po sa tingin nyo na sa dami-dami na naging pangako ay hindi pa rin po natutugunan ito magpasa hanggang ngayon? Walang maliwanag na economic strategy. Madaling magsalita, ibsan, pero ang tanong ay kung paano. Yan ay sinagot ng mga maraming bansa. Sinagot yan ng England, sinagot yan ng United States, sinagot ng Germany, ng Japan, ng Taiwan, ng Malaysia, ng other European countries. They were able to formulate the right economic strategy that will bring about more jobs and livelihood opportunities for the people, and that these countries experience the growth from agriculture to industry. Pagka nanatiling agricultural at hindi mo inaangat ang iyong ekonomiya sa industriya, talagang maraming hindi makapagtatrabaho sapagkat hindi kaya ng agrikultura na i-absorb lahat yung labor force. So, yan ang experience ng other countries, including Malaysia now, which is also has become an industrialized country. Indonesia is on that path. Pero ang Pilipinas, consumer tayo Tayo taga-consume lang, taga-bili. Kung hindi pa maraming remittance mula sa ibang bansa ang ating mga kababayan, kulang ang ating pambili. Yung ating binibili naman, produkto ng ibang bansa,
yung trabaho nung gumagawa ng produkto nandoon sa ibang So bansa. parang nagiging cycle po ito. That's correct. So, kinakailangan may right economic strategy at the same time yung good governance, yung tinatawag na daang matuwid. So, dapat combined yan. Good governance plus with the right economic strategy. Okay naman, positive yung credit rating upgrade. Ang ibig sabihin, may pera tayo, makakapagbayad tayo ng utang. Pero kinakailangan, meron tayong programa to create more jobs for our people. Sama pa rin po natin dating DILG Secretary Joey Lina. As former DILG Secretary, you've seen how the local government units work. What needs to be done in terms of curbing corruption and improvements in the system? Malaki ang pera na napupunta sa mga local governments, sa probinsya, sa syudad, sa bayan, pati na sa barangay. Ngayon, 2013, 231 billion pesos ang share ng lahat ng local governments sa ating internal revenue taxes. Napakalaking pera yan, 231 plus billion pesos. Meron pa silang mga local taxes na makukolekta. Kaya kung magagamit yan ng mga local governments at hindi mawawala yung perang yan, eh talagang makakatulong sila sa programang pangkalusugan. They can provide more healthcare services. They can also build more schools. They can hire additional teachers. They can help their own policemen so that they have all the equipment that they need in the enforcement of the laws. They can increase agricultural productivity because agriculture is devolved to the local governments. They can enhance tourism because tourism is also devolved to the local governments. And practically anything that will promote the general welfare of the people, sagot yan ng local government. So huwag lang aasa tayo sa national. Combine the resources of the national and the local, ay mas mabilis ang pag-unlad ng ating bayan at maiibsan tunay ang kahirapan ng ating mga mamamayan. So basic services po, yan ang susi. Maraming salamat po for sharing your thoughts with Thank you us. so much. Former Thank you. Senator and former Secretary Joey Lina. Thank you.